Samantala, mahigpit naman pong binabantayan ngayon ng hukbong sandatahan ng Pilipinas ang grupo ni MNLF founder Tuwari na magsasagawa ng kilos protesta sa susunod na buwan. Gayunman, nilinaw po ng AFP na hahayaan nila ang grupo na magsagawa ng kilos protesta sa Mindanao at Sulu hanggat ito po ay mapayapa. Ang kabuoang detalye alamin natin mula sa aming kasamang si Waywaya Makalma, live na mag-uulat mula po sa Campo Aguinaldo. Aya? Kirby, tama ka nga dyan, hindi nga naman ikinabahala ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas ang deklarasyon nga ng Moro National Liberation Front spokesperson Emmanuel Fontanilla na magsasagawa muli sila ng rally sa susunod na buwan. Ayon kay Lieutenant Colonel Ramon Zagala, ang AFP Chief Public Affairs Office, hindi nila pipigilan ng grupo magsagawa ng rally hanggat sila ay may kaukulang permit at kung ito ay kanilang isasagawa ng mapayapa. Dahil ang Pilipinas ay isang demokratikong bansa, anya. Ngunit oras na malaman ng kanilang intelligence report na maghahasik muli ng gulo ang grupo kagaya noong isang taon, ay asahan nila na nandyan ang militar na pigilan ng grupo sa kanilang masamang intensyon. Ayon kay Fontanilla, balak ng kanilang grupo na magsagawa ng protesta sa susunod na buwan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao at Sulu na kanila pang binansagang Kosovo-style rally. Nagbabala naman ng AFP, oras na manggulo ang grupo sa Mindanao kagaya ng kanilang ginawa noong isang taon sa Zamboanga, ay hindi na nila ito pahihintulutan upang maiwasan madamay ang mga sibilyan. Narito po ang ilang bahagi ng pahayag ni Lieutenant Colonel Ramon Zagala, ang AFP Chief Public Affairs Office. Then we do not see any problem in that. Pero will you tighten the security? Like what happened last year, kasi sabi nila last year there was going to have a peace. Yes, of course, we need to get more information, intelligence, and to find out what is the real intent. For example, what happened in Zamboanga, they were saying it was a rally. However, our information contradicts that. It wasn't a rally, it was an armed attack. So, again, our democratic principles and institutions safeguards our freedom of expression, and part of that freedom of expression is the freedom for the press and the freedom to assemble. And in the government or the Armed Forces of the Philippines will curtail that freedom. However, when it already involves aggression, violence, the use of weapons and attacks, then that's different. That is no longer a rally. Samantala, Kirby, nakita na ang 5 katao na unang naiulat na nawawala matapos tumawag kanilang sinasakyang motor bangka nitong January 31 dahil nga sa bagyong Basyang. Ayon sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nakita ng mga mangingisda ang 5 nawawala. Kasama na nga rito ang isang Korean national. Ito'y natagpuan kahapon sa sitio na Guban, Barangay Union, San Francisco, Camotes Island sa Cebu. Ang 5 ay dinala sa Ricardo Maningor District Hospital dahil sa kanilang mga natamong sugat. Nananatili naman sa 6 ang nasawi dahil sa bagyong Basyang, habang wala pa naman ibinibigay na ulat ang NDRRMC patungkol kung magkano ang halaga ng pinsala dulot ng bagyong Basyang. Kirby? Aya, meron lamang ako isang katanungan. Meron bang inihayag ang AFP kaugnay naman dun sa general welfare ng ating mga sakaling ituloy nga nitong MNLF itong kanilang kilos protesta? So far kasi, Kirby, pahayag pa lamang ito ng spokesperson. However, kasi minsan ang mga spokesperson ay minsan daw unreliable, ay ika nga ni Colonel Ramon Zagala. So minsan, i-verify muna nila to on the ground before sila gumawa ng action, dahil ang Pilipinas nga isang demokratikong bansa. Kaya naman pahihintulutan pa rin nila magsagawa ng kilos protesta hanggat ito ay mapayapa. Katulad kasi na hindi tulad ng nangyari noong isang taon. Nagsagawa sila ng peaceful rally sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, at sa Zamboanga naman nagsagawa sila ng kilos protesta, doon na sila ng gulo. Kirby? Pero kamusta naman yung welfare ng ating mga kababayan na maaari, syempre hindi naman natin alam kung ano yung maaaring mangyari sa pagitan ng sa gagawin ng MNLF. Yung mga hindi kasali o yung mga residenteng nakatira mismo doon sa Maguindanao o sa Mindanao at sa mga Sulu na maapektuhan nitong kilos protesta, may ibinigay ba na safety measure o security purposes ang AFP tungkol dito, Aya? Sa ngayon, hindi pa pinapaalalahanan ng mga ang hakbong sandatahang lakas ng Pilipinas
Dahil normal naman ginagawa ito kadalasan ng MNLF, especially kapag founding anniversary nga nila. Gayunpaman, sa mga ganitong bagay, hindi rin muna nila inaalarma ang mga residente dahil minsan nagkakaroon ng mga haka-haka din ng ilang residente na minsan lumalaki na yung nagiging issue na minsan mas natatakot sila. So minsan, kailangan muna nilang kino-confirm ang itong mga detalye bago nila paalalahanan ang mga residente sa Mindanao, in particular nga sa Sulu. Alright, maraming salamat sa iyo, Waywaya Makalma. Nag-uulat po yan ng live mula sa Campo Aguinaldo.